Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo. Hello, hello! Nagbabalik po ang inyong kaderechahan. Hindi na sa radyo, nasa podcast na Daniel Nobleza. Kamusta po kayo? Na-miss ko kayo? Nawala tayo sa ere noong 2021 at kayo nagbabalik tayo ng 2026 para makasama naman kayo linggo-linggo. At mali ninyo, baka araw-araw na. Ito po ang lingkod, Daniel Nobleza. Muli, binabati po natin ating mga kababayan. Ikaw man ay kakamping, dilawan, loyalista, o DDS, o talagang wala kang label basta ito yung Pilipino. Welcome na welcome po kayong lahat dito sa ating programa. Alam ko naman po ng iba po sa inyo ay kilala na ako na tinatag na akong DDS, pero dito po sa derechahan wala po tayong kikilingan. Kahit po nagkakasala ang DDS, nagkakasala ang Pinklawan, nagkakasala ang Dilawan at nagkakasala ang loyalista, lagot kayo dahil dediretsahin natin ang mga issue. Hindi pwedeng paligoy-ligoy lang. Ngayon, ang ating mga pag-uusapan ay tatlo. No? Ang ating nangyayari ngayon sa rally ngayon sa EDSA People Power Monument na pinangungunahan nga ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Pangalawa, ang nangyari sa ating pinakamagaling sana at future ng basketball at kayamanan ng Mindanao na si Rene Baterbonia. At syempre, ang ating panghuli, ano nga bang magiging lagay ng impeachment ni VP Sara sa Lunes? Yan muna po ang ating mga pag-uusapan dito sa ating first episode at pilot episode ng ating podcast, ang pagbabalik ng derechahan ni Nobleza. Una, syempre mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa People Power Monument at itong araw po na ito na tinitiping po namin ang podcast na ito, ikalawang araw po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at mga Pilipino na nagtipon-tipon ngayon sa EDSA People Power Monument. Ang sigaw naman nila ay accountability, transparency, pero hindi rin natin maisasantabi ano nga ba ang naging ugat kaya nandoon ngayon ang mga kapatid natin. Ito ay matapos magkaroon ng press conference si ang Ombudsman Boying Remulla nung Lunes at sinabi nga niya nakakasuhan na ng plunder ang ating senador ng bayan na si Rodante Marcoleta. Ang tanong ngayon ng mga kapatid natin, syempre mga kaalig ng Iglesia ni Cristo, bakit nga ba si Senador Marcoleta ang kakasuhan ng plunder? Matagal na rin naman na kina-question din ng mga kababayan natin, nangako noon si Ombudsman Remulla, nakakasuhan niya si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva. Pero parang nung natapos ang lahat ng drama serye sa Senado na hindi natin may tatanggi simula noong May 11 na lumabas si Senator Bato de la Rosa at natapos na nga ito sa pagluklok ng bago nilang Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian, bigla na yatang nagbago ang ihip ng hangin. Ang sabi ng iilan mga netizen, mga kababayan natin, nasa na nga ba ang kaso ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. At ngayon, binabantaan nga, nakakasuhan na itong linggo na ito o baka sa mga oras na ito habang tinitape natin ito ay sinasampahan na ng kaso sa Senador Rodante Marcoleta. Pero ang tanong din namin, bakit nga ba pag ikay hindi pabor o hindi ka parte ng administrasyon, parang mabilis nga daw ang kasuhan. Pero kapag ikaw naman ay nasa panig ng administrasyon, parang nawawala o nabubura. Yan po yung ating katanungan. Sila rin po ang makakapagsagot niyan. Pero ang tanong lang ng karamihan ng mga kababayan natin, nasaan ang totoong hustisya? Kasi hindi na rin po biro, mga kababayan, ang dinadanas natin, lalo na sa usapin ng flood control. Ito, July na naman tayo. Buti, yung isang bagyo, dumaplis lang ngayon na parang low pressure lang, pero may paparating yata na bagyo na malakas na naman, susubukin na naman ang pinagmamalaki ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang mga flood control project, na ngayon ay balot na balot ng kontrobersya at nagiging sangkapan nga ngayon ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Dahil nga ito sa tindi ng pinsalang nangyayari kapag bumabaha. Maraming mga kababayan natin nagbuhis na ng buhay. Maraming mga ari-arian na ipinundar ng ilang daang taon na mga nununong pa nila at ngayon ay nasisira na dahil nga sa mga pagtaas ng mga baha. Marami na rin kontraktor ang natatakot na pumasok sa negosyo na yan. Marami rin tong congressman daw ang tinatanong bakit wala rin kaso. Lahat ng yan bumabagsak sa ating ombudsman. Ang tanong nga lang natin dito mga kaderechahan, kung kinakasuhan ang dapat kasuhan, bakit yung malalaking isda hindi pa rin nakakasuhan?
sinasabi nga dyan, no, baka tayo ay makakasuhan. Pero ang tanong, tulad niyan, si Congressman Martin Romualdez, ang dating speaker, nasa lang ang kaso. Ang nagtatagong si dating Congressman Saldico na hindi mahanap-hanap kung nasa planeta na, kung nasa Europa o nasa Mars na ba. Ang mga congressman na idinawit ng mga Marines, ng 18 Marines na pinadalhan daw, pero tinatanggi naman kung totoo o hindi. Ang tanong namin, nasa na nga ba ang totoong hustisya? Kung hustisya ang pag-uusapan, sana pag kinasuhan ng isang senador, lahat kakasuhan. Mabalik tayo ngayon kay Senador Marcoleta. Ang sinasabi doon ni Ombudsman Remulla, nakakasuhan si Senador Marcoleta dahil nga daw ito'y pagtanggap niya ng 75 million, kung di ako nagkakamali, na campaign donation noong siya ay congressman. Ang sinasabing rasyonale ng ombudsman, ang plunder daw ay hindi naman dahil lang sa ninakaw mo ang kaba ng bayan, pero meron din daw doon sa mga lawyers natin, sa mga nag-aral ng batas, meron din daw doon section na sinasabi kapag ang isang donor daw ay nakaka-impluwensya na sa decision making ng isang politiko, senador, mayor o ano paman sa public office, ito day may tuturing ng plunder. Sa tingin ho natin, aabot ito hanggang Korte Suprema. At ang mag-i-interpret talaga ng batas na ito ay ang Korte Suprema. Kaso, tuwing nagkakaroon tayo ng mga kasong ganito na ine-elevate natin sa Supreme Court, natatagalan naman din ang resulta. Ang tagal din magdesisyon ng Korte. Minsan tapos na yung issue bago pa mabigyan ng solusyon at nagkakagulo-gulo ang bayan. Ngayon sa nangyayari sa INC rally, na nangyari ngayon sa EDSA, sa Iwasan, ang tanong natin, ano ba ang hangganan nito? Ito ba ay pagtatawag para hindi na i-prosecute si Senador Marcoleta? Ito ba ay pagtatawag para lahat ng sangkot sa korupsyon mapagbayad natin? O ito ba'y pagpapakita ng lakas na nagkakaisang Iglesia ni Cristo o nagkakaisang sambayan ng Pilipino? Sabi nga ni Representative Leandro Leviste, ang nangyayari sa EDSA ay hindi lamang para sa INC, kundi sa mga kababayan nating uhaw na uhaw sa katarungan laban sa korupsyon. Kagabi, nagpakita rin si Senadora Amy Marcos, ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, at tinawag niyang bangag na gobyerno ang gobyerno ngayon. Manhid sa daing ng mamamayan. Kayo, mga kaderechahan, sa tingin nyo, nararapat ba ang mga pahayag ni Amy Marcos, ang kapatid, ang tagapagtaguyod dati ni Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, ina-question na ang pamamahala ng kanyang kapatid. Ang pagkakawatak-watak ba natin ay makakapagresulta ng mas magandang pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos? Kami naman din ngayon ay nagtatanong din, sa mga tumatawag ng pagkakamali ng gobyerno ito, ano bang solusyon ang ibibigay ninyo? Na sinasabi ninyo, korap ang gobyerno ito. Anong magiging resulta ng gagawin ninyong mga rally na yan? Anong magiging benepisyo ng ordinaryong one na hipahos na sa hirap ng buhay ngayon? Aminin na po natin, hindi lang po ito labanan ng politika. Labanan po ito ng sikmura. Sikmura ng bawat Pilipino, hikahos na hikahos. Mga Pilipino naghahanap ng hustisya dahil may mga nasawing kamag-anak nila dahil sa flood control na palpak. Yan po ang hinahanap natin. Korupsyon na bilyong-bilyong nilalagay daw sa maleta na hanggang ngayon hindi makita-kita. Pero sino bang naapektuhan? Ang mga pobre, ang mga masa, at ang mga nagpapakasaya, ang mga buhaya na hindi nabubusog. Kaya ang ating magiging tanong paulit-ulit, ano nga bang magiging resulta? Siyempre ang sagot dyan, abangan natin ang susunod na kabanata. Ang bola ay na kay Pangulong Bongbong Marcos, ang isang bola ay nasa nangyayari ngayon sa EDSA, at ang ikatlong bola ay ang tadhana. Ano nga ba ang mangyayari? Kami naman, ang sinasabi natin mga kadiretsahan, ang lahat ng opinyon ng bawat tao ay mahalaga. Pero titimbangin natin, ang opinyon bang ito ay katotohanan? O ang opinyon ito ay magpapalihis sa totoong katotohanan? Dahil ang hinahanap natin, katotohanan. Kaya po sa mga nanonood ngayon, malaya po kayo magbigay ng iyong mga pahayag, basta wala lang po tayong sakitan at murahan. Muli, magbabalik po tayo. Ako po si Daniel Noblesa, ang iyong kaderechahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ang ating susunod na topic, ang mangyayaring impeachment trial
ni VP Sara sa July 6. Mag-start na ito. Ang sabi nga ng ating impeachment court, July 6, Monday, at ito'y tatagal ng 92 days. Yan yung aprubahan nila. Marami tayong tanong at siguro doon sa impeachment trial ay masasagot na yan ni VP Sara at ng prosecution. Kung talagang nagkasala si VP Sara, taong bayan niya nahuhusga kasi ito ay public trial. Sinabi nga rin ng ating mga magagaling ang batikang abogado, hindi po ang impeachment ay pure legal, kundi minsan nagkakaroon po rito ng public sentiment kung ano rin po yung nagiging sentimiento ng publiko. So may pagka-political, legal, at syempre yung public sentiment, titimbangin lahat yan. At alam naman natin ang mga judges diyan sa impeachment court ay mga senador, mga politiko. Syempre titimbangin din nila kung ano ba ang magiging suwestyon ng mga kababayan natin habang nanonood ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero hinihintay din po natin ang magiging resulta ng desisyon ng Supreme Court kasi may pending pa po. Alam po natin, i-file po ito ni VP Sara questioning the legality ng impeachment trial niya sa Congress. Kasi para yatang nagkaroon ng mini trial doon. Based doon sa mga abogado ni VP Sara, sinasabi rin na bawal ang mini trial. Kaya hindi natin alam kung ano nga ba ang magiging desisyon ng Korte Suprema. At kami rin umaapila na sana ay agahan na rin ng Supreme Court para magkaalaman na kung tuloy o hindi. At nagbanta nga rin si dating senador at Congresswoman Laila de Lima na hindi nila hahayaan na mahinto o mabasura ang impeachment ni VP Sara. Pero sa ating opinion, parang nasa rules naman yata ng Senado yan noong pa, mga dating impeachment ni Corona at ni ERAP, Joseph Estrada, dating Pangulo Joseph Estrada, na may karapatan ng sino mang hukom na questionin ang legalidad ng impeachment trial. So pwede rin nilang ibasura. Pero sa nangyayari ngayon, sa mga statement siguro, ready na ang impeachment court. Lalo nga, naging issue rin dyan si Sherwin Gatchalian, ang bagong upong Senate President. Binabati po natin si Senador Sherwin Gatchalian na pagkakuha nga po muli o pagkakuha ng Senate Presidency kay dating Senate President Alan Peter Cayetano na ngayon ay minority leader. Ay sana ang dasal lang natin maging patas ang magiging proceeding ngayon dyan sa impeachment court. Pero ang sabi rin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, gagawin niya ang lahat na makita ng taong bayan ang depensa at ang prosecution, kung ano ang mga ebidensya na mailalatag nila at ano rin ang depensa ni VP Sara sa mga issue. Aantabayanan din natin kung kailan dadalo si VP Sara at haharapin ang impeachment trial na ito. Kung sakasakali magdesisyon ng Korte Suprema na hindi na pahintulutan, anong mangyayari? Yan ay tanong natin. At kung sakasakali naman na pahintulutan na ito ng Korte Suprema, syempre magtutuloy ito at 92 days ang igugulong ng trial ito, so 3 months, diba? From July, matapos siya siguro mga October, may verdict na kung convicted or impeach si VP Sara. Kung may impeach si VP Sara, tatanggalin siya sa pwesto at magkakaroon ng panibagong Vice President. Sino kaya iyon? Ang pipili po niyan, syempre ang ating pinakamamahal muli na si Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung ano nga bang magiging politika niyan sa pagpili ng bagong Vice President. Pero syempre sa mga supporters ni VP Sara, hindi po nila pahihintulutan na mangyari yan. At ilalatag po nila ang pinakamalakas na depensa para depensahan ni VP Sara ang sarili niya sa mga binibintang sa kanya. Yung mga confidential funds. Ang pinakamadugo nga daw mga kadiretsahan yung confidential funds. Inaantabayan din ang pagdating ni Miss Mary Grace Piatos. Miss ba siya? Mister ba siya? Totoo ba siyang tao? Tingnan natin kung mailalabas ang prosecution. At mga tulad ni Mr. Ramil Madriaga na sinasabing close daw siya at bagman siya ni VP Sara. Yung mga pinamigay daw ni VP Sara ng mga pera sa DepEd nung secretary pa siya. At ito nga ang pinakahuli ay yung pambubugbog daw at pagsapak niya sa dating sheriff nung mayor pa siya ng Davao City. Nagbigay naman ng pahayag itong kanyang sheriff na sinapak na ilabas siya doon sa issue because nasa Supreme Court na yata nga nagtatrabaho yung mama, ayaw niya nang sumausaw pa sa politika. Tayo naman, hihintayin natin kung ano bang mangyayari dyan sa Lunes, July 6. So tutok tayo mga kadiretsahan at magbibigay din kayo ng opinion ninyo sa susunod nating podcast tungkol sa mga nakita ninyo, kung ano mga ibinibintang, ano ang depensa ni VP Sara at nawa
itong impeachment trial na ito ay hindi ito ang maging ugat para lalo tayong magkawatak-watak. At sana, pakiusap natin sa mga politiko natin, lalo na sa Malacanang at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulo, panahon na para mag-unite muli ang bayan. Kung gusto nyo pa rin po na magkaisa tayo, nasa sa inyo po. At kung gusto nyo po magwatak-watak tayo, nasa sa inyo pa rin po. Eh, kami naman po, ang dasal po natin, isang bansa po tayo, wala pong magmamahal sa Pilipinas, kundi tayo rin po mga Pilipino. At nawa, ang politika ay matapos na at tugunan nyo na ang solidarin ng ating bayan. Gutom, walang trabaho, mataas na inflation, mga bilihin na hindi kakayanin ng mga pobreng masang Pilipino, at higit sa lahat, ang politika na umaga pa lang pagkagising namin hanggang sa pagtikit ng mata namin, puro politika na lang. Sana'y matigil na ito. Yun lang po, mahal namin ang Pangulo at sa mga kababayan po natin na naniniwala rin kay VP Sara, ang ating dasal naway, bigyan po siya ng lakas na harapin itong mga problemang ito at mapatunayan niya kung dapat niyang patunayan sa taong bayan kung anong katotohanan. At sa prosecution naman sana, ang totoong hinahanap niyo ay hustisya, hindi politika. Dahil sawang-sawa na ang sambayan ng Pilipino. Tahimik man, pero nagmamasid ang masa. Ang masang pagod na po. Nawa po'y isipin ninyo na kayo'y nandyan para magsilbi, hindi para pagsilbihan. At maawa po kayo kung ang katotohanan ay sinisikil, lalaban ang katotohanan at lalabas ito. Kaya kami po ay nakikiusap sa inyo, nawa matapos man itong impeachment trial, kung ano man po ang kahihinatnan nito, sana po'y matapos na rin ang puro politika at bangayan sa bayan natin. Maraming salamat po sa inyo. Babalik po tayo mga kadiretsahan muli. Daniel Nobleza po, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan po natin sa buong mundo, paki-like, paki-share po ang video na ito. Dahil ito po ang ating first pilot episode dito po sa ating podcast ng Diretsahan ni Nobleza. Nagbabalik na po tayo. Matapos po ang matagal-tagal nating pananahimik at kawalan at hindi na po akong nagbibigay pa ng opinion sa Facebook o sa anumang social media. Ngayon po napagdesisyonan po natin muli at mga kasama natin na tayo po'y umere para marinig na naman ang mga sentimiento ng mga kababayan natin. Ngayon naman ang ating magiging topic ang nangyari po doon sa ating kababayan. Well, dalawa sila, di ba? Pero syempre, i-emphasize natin yung nangyari nga pong hazing, sinasabing si AGG, yung pagkamatay nga po ni Rene. Ako naman po, ang ating opinion po dyan mga kababayan, marami po ang nalulungkot dahil napakalaking kayamanan sana ni Rene. Wala sa Mindanao na nangarap. Alam niyo po, kaya marami po mga Pilipino ang masyadong sensitive sa issue na hanggang ngayon ay umiiyak. Kasi itong batang ito nangarap, isang normal na bata na nangarap na sana'y makamit ng pamilya niya kaginawaan sa pamamagitan niya, sa kanyang talento, sa paglalaro ng basketball. Ito po ang hinantungan niya. Kami naman po ay nakikiusap din sa mga kababayan natin na hintayin po natin ang mga reports pa po na darating kasi ang CIDG po, ang sinasabi po ni Secretary Remulla na hazing po ang naging kaso ngayon, pero umaandar pa rin yata po ang investigasyon ng National Bureau of Investigation, Homicide Department, kung ano nga ba talaga pa ang mga dapat na ikaso. Kami naman po ay humihiling din, ako ang hindi po humihiling na sana ay bigyan nyo rin ng privacy muna yung pamilya. At kung sakasakali pong sumusuporta pa rin po kay Rene, ipagdasal po natin siya, anuman pong relihiyon natin, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katahimikan sa kabilang buhay at pagkakamit ng hustisya. Dahil ang pinakamaganda po dyan ay makita po natin ang totoong naging senaryo nung nangyari nga po doon sa Aurora. At sana hindi na po ito muling maulit pa sa anuman pong mga atleta o anumang magpupunta sa mga lugar na iyon, na sana ito'y maging guide na rin po ng mga coach o mga authorities, lalo sa sports, na sana tigilan na po natin ito. Ilang buhay na po ang nawawala ng dahil sa hazing. Iba't ibang uri po ang hazing. Pero special law na po na ipasa po yan ng ating Senado, ng ating Kongreso, na de-define kung ano ba ang hazing. Kaya hanggang ngayon, noon pa, marami ng tao ang pumanaw nang dahil sa walang kakwenta-kwentang hazing. Kami naman po ay nakikiusap na sana huwag po natin sayangin yung buhay ng mga dapat kayamanan natin. Mantakin nyo yung batang yan. Imagine niyo kung nakaabot yan sa Olympics.
Kung yung bata na yan, umabot din yan sa NBA, di ba? Yung mga fanatic ng basketball. Kaso dahil lang doon sa training na iyon, nawala ang buhay ng dalawa, pati yung Nigerian, di ba? Sayang, inaasahan din ng pamilya nila yung naaahon din sila sa kahirapan sa Nigeria, sa pagbabasketball niya. Maraming pangarap yung nawawala nang dahil lang sa walang kakwenta-kwentang mga training na sinasabi nila magpapalakas. Pero ang nagiging definition ngayon, hazing. Parang awa niyo na po. Hustisya ang kailangan ng pamilya. Huwag po nating gamitan ng kung ano-ano pang issue, kundi ibigay ninyo ang hustisya. Ilaban niyo ang hustisya. Dahil siguro hanggang sa kabilang buhay, naghahanap pa rin po ng kasagutan yung mga nasawi. At yun po ay magkakaroon ng tuldok sa sakit na dinanas nila. Sana po makita ng mga prosecutor na ilitis dyan, lalo na hukuman, kung ano bang dapat na gawin talaga. At maging batayan na siya, maging guide na po siya. Pangit man po ang mga nangyari, pero ito na rin po ay siguro ay sign ng may kapal para magkaroon na rin po ng kaliwanagan na ito po ay maging sign na po sa ating mga kababayan na talaga pong iwasan na po yung mga ganyang mga aktibidades na talagang buhay ang kapalit. Marami naman pong pamamaraan para palakasin po natin yung mga atleta natin. Pero wag na po yung ganyan, di ba? Kung hindi pa po madidiscover at may mamamatay, hindi pa po magigising ang mga kababayan natin. Sana naman po, dun po sa mga tao din na gusto rin pagtakpan ang mga nangyaring ito, tubuan kayo ng kahihiyan. Dahil pananagutan nyo yan, alam nyo yan. Huwag po nating ganahan ng pera. Huwag po nating ganahan ng kapangyarihan. Huwag po nating ganahan ng impluensya. Hayaan po natin ang hustisya ang manaig. Dahil kahit ano pong sigil ninyo sa katotohanan, lalabas at lalabas yan. Yun po. Kaya po sana panghuli, ipagdasal po natin ang kaluluwa ng dalawang atleta. Ipagdasal din po natin ang kanilang pamilya, lalo-lalo na po yung nanay po ni Rene na malagpasan niya itong mga dalamhating ito. At sana makomit ng dalawang estudyante ng Ateneo ang totoong hustisya na nararapat sa kanila. Ako po ang inyong kaderechahan. Sana po ay kahit papaano kahit maiksi ay na subaybayan ninyo ang ating first pilot podcast. At next week, magkakaroon pa rin tayo ng pilot podcast. Baka po mayroon na po tayong kasama nakakwentuhan, di ba? At sana i-share, i-like, at paramihin po natin ang views para makaabot po ito sa mga kakukulan natin. Muli sa aking mga kaibigan, kakamping, dilawan, loyalista, DDS, at natural at walang label na Pilipino, ako po ang inyong Daniel Nobleza. Maraming salamat. Ang inyong kaderechahan. Goodbye!